Okay, good morning. And continue lang natin yung discussion natin about derivative. And this time, after we discuss about basic derivative formulas, which is in-apply natin sa algebraic function, now we will proceed to chain rule. Okay, what is chain rule? The chain rule tells us how to find the derivative of composite function. Okay, uh, from the definition, merong composite function. And a function is composite if you can write it as function of x, meaning two or more na yung function na involved. In this case, labas yan na function of x and then function of g yung involved. Okay? Function siya ng function ng x. In other words, it is function within a function or a function of a function. Okay? Involved yung dalawang function siya. Okay? Siya. Para mas proceed tayo sa example. Example, cosine x squared. Okay? Is a composite. Why? Bakit siya naging composite? Dahil yung first function niya, which is denote na lang natin na fx is cosine x. Then yung another function niya, gx is x squared. Okay, kadalawa. Then applying yung function within a function within a function, then cosine x squared. Okay, kasi dalawa siya involved. Yung x squared, okay, then natin gx is inner. Yung cosine, then yung x squared, ito yung outer. Okay, function siya. Kung halimbawa na simple lang siya, diba, cosine x lang siya, hindi siya composite. Okay, single lang yan. Okay, nagiging composite siya kung halimbawa na isa-substitute siya dito, okay, pag dinerive siya, meron pa rin siyang derivative. Di ba? Recall kung halimbawa na yung un, okay, derivative ng yan, ddx, derivative ng un, wherein yung u is function. Okay? Kung function to na function, isa pang function siya, ang derivative niyan is n u, then derivative u, and then x. Kasi diderive pa natin, which is, nag-a-appear ito dahil composite siya. O, marami siyang composite. Okay? Function, g is the function within m, so we call g the inner function and f the outer function. Okay? Kaya, composite. Chain siya, tinawag siyang chain dahil tuloy-tuloy siya. Okay? Hindi lang siya isang derivative na nu, i-derive pa uli natin yung u. Okay? Hindi lang siya yung sa mga previous sample natin is isa lang siya, stop na agad. Pero sa chain nagtutuloy-tuloy siya. Depende kung gaano karami yung composite o function within function niya. Kaya ito yung medyo nasabi na mas advanced o kaya ay medyo tricky o may difficulty. Okay, kasi marami kang i-derive, kukunin yung derivative and then later is nakakalito na. Okay? Okay, sample is function g equals to ln sine x. Take note na, be careful doon sa mga open and close parenthesis na involved dahil naiiba siya kung hindi siya naka-enclose. I-composite function, tinatanong ba to? If so, what are the inner and outer function? Okay? Letter A, g is composite. The inner function is ln x and the outer function is sine x. Okay? Letter B, g is composite. The inner function is sine x and the outer function is ln x. And C, g is not composite function. Okay? Tingnan natin. To. Function composite ba siya? Okay? Composite siya kasi first of all, pag sa tinignan mo agad siya, composite na yan. Dahil meron lang involved na dalawang function. Yung function ng ln and then yung function ng trigonometric. Kaya
sure na composite na yan. Ang tanong na lang is, sino yung inner, alin yung inner, and then alin yung outer. Then, in this case, makikita naman natin na kung sino yung inner saka yung outer. In this case, dahil ln of sin x siya, therefore, itong sin x ay inner. Okay? And yung outer naman ay, yung ln ay yung outer. Then, basahin na lang natin dito kung alin siya sa A or B dahil composite siya. First is inner function is ln x. Ibig sabihin dito, okay, hindi itong letter A dahil sinabi agad ng inner ay ln x. Okay? Wherein yung B naman, the inner function is sin x. By analyze natin, sin x siya. Okay? Therefore, ang sagot ay letter B. Okay? Ang iba, tinatanong bakit ln x siya dahil function nga siya ng function. Originally is ln x siya. Yung isa is sin x. Dahil function siya ng function. Okay? F of function of g x. Ganyan ngayon. Wherein, substitute lang natin ito dito. Yan, ito. Dahil ito yung g natin and yung f. Kaya, nirepresent siya ng x. Again, ito ay composite and then yung inner is sin x and then outer is ln. Okay, isang crucial ito lalo na dahil nag-change siya. Okay? Baka mamaya mabaliktad ka ng kinukuha na derivative. Okay. Another problem, if function of x, okay, function of h with respect to x is equal to cosine squared x a composite function. Again, tinatanong siya, again, alin dyan yung inner and alin yung outer. Tingnan muna natin. Composite ba to by inspection? Okay. Composite yan kasi meron ng exponent. Yun din yung isang magte-trigger kung composite siya. Actually, pag halimbawa na dalawang function ulit to, okay, isang trigonometric, then ito, algebraic dahil nagkaroon na ng exponent. Pero kung simpleng cosine x lang yan, okay, hindi siya composite kasi mayroon ng exponent. Hindi, ito yung u, then pag nilagyan mo na ng x squared, diba, ayan, okay, kukunin mo na yung du nito isa na to. Kaya dalawa na yung involved. Later, derive natin ito o magsasample tayo. Therefore, composite na siya. Hindi na siya letter C. Hindi na to. Ang tanong na lang is sino yung inner and then outer. Okay. In this case, okay, sino yung fx at sino yung gx natin. Apply yung inner saka yung outer. Okay, lumalabas. Okay. Dahil ito, okay, isa siya. Kung simple lang siya, itong cosine na to, ito yung inner. Okay, yan yung inner. Therefore, ang inner natin ay cosine x. Ngayon, ano yung outer? Paano siya i-represent? Ito ay x squared. Okay. Then, substitute natin itong cosine dito sa function ng x. Kaya, again, function ng g, x. Yan. Substitute lang natin. Pero kung halimbawa, okay, na ang may exponent is cosine x squared, okay, may iba na yan. Okay. Okay. Pero composite pa rin siya. Okay, kaya lang, magkaiba na siya. Iba na yung inner, and then iba na yung outer natin. Okay. Ang mangyayari na niyan, ang inner na natin dito ay itong x squared at yung cosine x ang magiging outer. Ito ngayon yung inner. Okay. Mabaliktad siya. Therefore,
Dahil ang inner natin is cosine x, ang outer natin is x squared, alin ba siya rito? Inner function is cosine x, the outer is function x. Therefore, ang sagot natin ay letter A. Ayun. Mostly, dyan maraming nalilito o namamali ng sagot kapag worded na yung problem. Okay? Kasi sa ganito, dito papasok yung pinaka-concept. By inspection, alam niyo naman siyang kunin yung derivative, kaya lang nagkakatalo lang kapag worded problem na nalilito na. Kaya, practice pa rin and then mastery ng concept. Okay, sample problem tayo. Okay, derivative with respect to x ng quantity x to the p plus 5a raised to 4. Tanong, is composite ba siya? Okay? Okay, yes, composite siya kasi yung g natin, function ng g is x to the p plus 5a. And then, yung function ng x naman natin ay, ng f ay x to the 4th. Then, function of g. Yan. Then, substitute lang natin, kaya ito nangyari. Okay? Next is, kunin natin yung derivative. At ito ay power. Therefore, and applying yung formula dahil power ito na n u to the n minus 1, then derivative ng u with respect to x. Okay? Kaya 4, then x to the fifth plus 5a, n minus 1, kaya 3. Then, next, kukunin natin yung derivative netong nasa loob. Okay? Kanina, dinerive lang natin to as 1. Itong part na to as 1. Then, next, i-derive natin itong kukunin na yung derivative ng nasa loob. Kaya, chain. Nagtutuloy-tuloy siya. Kaya naging chain siya. For kunin natin yung derivative na itong nasa loob, una ay itong first term, and then, 5x to the 4th, then minus, dahil 5a, with respect to x lang ito, tayo, sa problem nito, therefore, ito ay constant. Kaya, ito na siya. Ayan na yung du dx na nasa loob. Then, simplify. Pag samasamahin, kung alam pa yung magkakaparehas, kaya 20x to the 4th, then x to the 5th, plus 5a raised to 3. Then, kung masisimplify pa, okay, kung may mababawas, may maminus, ganun yung gagawin. Pero yan yung tinatawag na composite. Yan, ito yung composite. And then, chain dahil tuloy-tuloy siya. May chain siya. Kung halimbawa ito, naka-composite pa rin uli, tuloy-tuloy yan. Kukuha natin derivative. Kaya medyo mahaba siya at komplikado. Okay, next. Derivative with respect to x ng quantity x cubed over 3x minus 2 all over raised to 2. Okay. This time, quotient to. Composite siya. Bakit siya naging composite? Yung inner natin, again, is yung x cubed over quantity 3x minus 2. At yung function of x naman natin ay yung x squared. Then ito, substitute dito, kaya tsanang, kaya naging composite. Okay. Therefore, kung composite ito, apply uli natin, nu minus 1. Nu raised to n minus 1. Then, du over dx. Then, ito yung u. Kaya, 2. Then, x cubed 3x minus 2. Okay. Yun na lang kasi n minus 1. Then next is kunin natin derivative netong inner. Dahil ito ay quotient, okay? I-apply natin yung quotient formula na yun. Yung medyo mahaba. Denominator 3x minus 2. Then derivative ng numerator
3x squared minus numerator x cubed, derivative ng denominator. Derivative, ito, 3 lang. Then, over squared ng denominator. Okay? Kaya, yung basic, babalik-balikan natin. Laging babalikan yan. Kaya, magkakaroon kayo ng mastery. Then, simplify. Ano ba ito? I-simplify. Ito yung medyo nakakalito. Kaya, dahan-dahan lang sa pagsusulat at pagsasagot. Okay? Dala sa sign. Ako, lagi na mali. Then, distribute. Distribute natin to. Baka may mapagsama-sama. Ito ay 9x cube minus 6x squared. Okay? 3 times 3, 9. 9x cube minus 6x squared minus 3x cube. Okay? Over quantity 3x minus 2 squared. Then, simplified pa natin. Ano lang? Sama-samahin na natin. 2x cube. Then, 3x minus 2. Okay, sa part na to, nasa sa inyo na kung paano nyo mapapabilis siya na i-simplify na hindi kayo malilito. Okay? Ito lang yung paraan ko. Baka iba paraan nyo. Pero at the end, ganun din naman. Pwedeng mas mabilis na by inspection. Ito, pagsama-samahin. Kaya, 6x cube. 9x cube minus 3x cube minus 6x squared. Okay? Then, 3x minus 2 quantity raised to 2. Simplify pa ba? May common ba? Hanapan natin. Okay? 2x to. Ito may common. Yan nating pagsamahin. Ito ay 6x squared. Tapos multiply natin dito. Okay, o sige, part by part na. 2x cube. Then, may common eh. 6x squared multiply by x minus 1. Okay, tama, di ba? 6x squared. Ito, anong nangyari? Then, three x minus 2 then 3x minus 2 squared. Okay? Common ba? Oops. Okay. Oh, pares naman. Kaya lang, pwede pa nga pala natin itong makancel. Ang ginawa ko kasi ay kinommon na, pero pwede nga palang maging common na instead na 6. Okay, sorry. Balik tayo back para may makancel. Ito. Burahin natin to. Pwedeng 3 na lang. Ay. Pares nga pala to. 6x squared. Naghang ako. Dali. Ano pala yun? Sorry. Dito ako. Hindi lang pala. X minus 1. Then, yun na pala yun. Pares lang. Hindi pala siya, kanina akala ko magiging 3x minus 2. Hindi nga pala po pwede para may makancel. Tuloy lang natin. 12x to the fifth. Then, x minus 1
over 3x minus 2 raised to cube. Okay? Yun pala yun. Rewrite ko lang dito baka kasi pag pinanood nyo, natakpan na nito. Kaya final answer natin is 12x fifth to the fifth x minus 1 times 3x minus 2 cube. Kaya ito yung final answer natin. Kaya yan yung chain rule. Medyo mahaba. Okay, kaya medyo nakakalito. Pero actually, pwede naman din nating isa pang gawin. Kung ayaw nyo i-apply itong chain rule, again, depende doon sa problem at sa case. Okay. Oops, baliktad. Muna natin. Okay. Ito, yung isang way para isolve siya, para makita nyo kung ano pa yung isang pwedeng gawin. Kung ayaw yung mag-chain rule, pero minsan inevitable, hindi siya maiiwasan. Write lang natin d over dx x cube over 3x minus 2 then raised to 2. Pwede naman itong in other form, iba yung form na d over dx. Nangyari dyan is dahil ito naka-squared sa numerator, i-square din natin dito sa denominator. Therefore, ito ay pwedeng maging x to the lan x to the 6 okay, over 3x minus 2 squared. Diba? Then, nangyari ay i-apply yung quotient. Yung quotient. Kung i-quotient natin ito, okay, denominator, 3x minus 2 squared, derivative ng numerator, 6x to the fifth minus numerator, x to the 6, then, derivative neto. Kaya lang, nangyari, naka-chain pa rin siya. Okay? Kaya 2 times 3x minus 2 then 3. Okay? Over 3x minus 2 fourth. Okay? Then, simplify. Multiply natin to. 6x to the fifth 3x minus 2 squared. Then, ito ay 3x to the 6. 6 na rin pala kasi may 2 dito. 6 na natin. 6x to the 6, then 3x minus 2. All over 3x minus 2 to the fourth. May common 3x minus 2 then 6x to the fifth okay, minus 6x to the 6. Ito naka-squared, sorry. Ano ba yan? Meron pa pala natira. Okay. 6x to the fifth, then 3x minus 2. Okay. Minus 6x to the 6. Okay. Then all over 3x minus 2 to the fourth. And cancel. Ito ay naging 3.
Okay? Then, distribute lang natin ito. Ito ay naging 18x to the six minus 12x to the fifth minus 6x to the 6. Okay? Then, 3x minus 2 to the cube. Okay? Pagsamahin, 12x to the 6 minus 12x to the fifth. 3x minus 2, then cube. Then, pwede pang simplify. 12x to the fifth, then x minus 1 over 3x minus 2 cube. Okay? Same lang ng sagot. Okay? Parehas ng sagot. Kaya lang, pinakita lang natin ibang way para isolve siya. Okay? Na in-apply lang natin siya. Okay? Distribute lang natin ito. Then, kaya lang may chain rule pa rin. Kaya, again, depende yan kung paano nyo isosolve. Kung saan kayo mas komportable. Then, nakita nyo yung magkaibang paraan para siya isolve. Again, sa chain rule is, tulad sinabi sa mga nauna, practice lang ito. Kaya lang in this case is algebraic lang tayo. Sa susunod natin, okay, iba't ibang function na. Yan na yung trigonometric, logarithmic, pagsasamahin na. Kaya, chain rule siya. Doon napapasok yung difficulty ng derivative kasi naghahalo-halo na. Okay, kaya as of now, dito muna tayo at yung mga problem pa ay ma-encounter nyo sa mga trigonometric. Doon natin mas lalo mapapractice itong chain rule. Ang mahalaga, master nyo yung basic natin na mga naunang problem natin. Okay? Ito, ano yung sinasabi kong master? Ito, yung differentiation na to. Hindi yun. Mag-iiba lang ito, madadagdagan lang o mapapalitan ng ibang function pero yung application same pa rin. Kaya dito lang muna tayo and then see you sa next topic. Okay. Okay. Thank you.